Tatlong araw nga bago yung anniversary namin ng Kuya Brian nyo, heto nga't naghahanda ako ng pang-surprise ko sa kanya. Yung iba dito ay DIY lang din pala, kagaya nung nilagay ko dyan sa may box. Yung damit at yung pabango lang din pala nagkasya mismo dyan sa box. Alam nyo ba na habang ginagawa ko yung letter na yan, medyo naluluha ako kasi ang sarap mag-effort sa tamang tao na. Eto na nga pala yung araw ng anniversary namin at ng mga time na yan, papunta ako sa may kanto para dun ko hintayin ng Kuya Brian nyo. At ilang minuto nga lang dumating na din ang Kuya Brian nyo. Nagulat pa nga lang din ako kasi may bitbit ang Kuya Brian nyo, may paregalo siya. Hindi ko naman din po ina-expect kasi akala ko kakain lang po kami. Sumakay nga kami ulit ng tricycle papunta dun sa kakainan namin at noong mga time na yan, nagkwekwentuhan at nagbibiruan pa kami ng Kuya Brian nyo. Nung pagkababa namin sa tricycle, naglakad pa po kami ng medyo malayo dyan. Hindi na kasi pwede yung tricycle dyan, hanggang kanto lang. Medyo naiilang pa nga kami na mag-video dyan, pero binabaliwala lang namin, nagkwekwentuhan na lang kami. Nung tanaw na namin yung pupuntahan namin, etong si Kuya Brian nyo, biglang binilisan na yung lakad, nagugutom na ata. Dito po kami kakain sa may Yoshimitsu. Kaya sa mga naghahanap na masarap at affordable na kainan, try nyo po tong Yoshimitsu sa mga taga Mandaluyong. Ito nga nung naglalakad kami, mas lalo namin binilisan kasi nagugutom na nga po talaga kami nung time na yan. Hindi po kasi kami nananghalian para sulit na sulit yung kain namin dyan. Nung nakarating nga kami sa may entrance ng Yoshimitsu, hindi kami agad nakapasok kaya pinaupo muna kami nila dyan. Inaayos pa po kasi nila yung lulutuan namin. Nung nakapasok na nga kami, medyo naiilang pa kami dahil halos lahat ng mga staff sa amin nakatingin. Wala kasing masyadong kumakain ng mga time na yan at yung table namin sa mismong counter nakaharap. Nagtatawanan pa nga kami ng Kuya Brian mo dyan. Ang sabi niya sa akin, paano daw kami kakain? Halos lahat sila nakatingin sa amin. Nakakailang kasi na kumakain ka tapos ang dami nakatingin sa'yo. Pero sabi ko sa kanya, baliwalain mo na lang. Siya nga din pala yung tagaluto ng mga time na yan. Pero syempre, nung nangawit siya, ako naman yung pumalit. Sabi ko kasi sa kanya, magluto muna kami ng marami-rami at pag marami na kami nailuto, saka kami kakain. Madami-dami na din yung nailuto namin dyan, kaya habang nagluluto kami, kumakain na din kami. Buti na lang nung mga time na yan, medyo nabibisi na yung mga staff, hindi na sila sa amin nakatutok. Kaya ang Kuya Brian nyo, eto at nag-e-enjoy na sa pagluluto, habang ako naman ay subo ng subo. After nga niya magluto, ako naman yung pumalit sa kanya sa pagluluto para makakain din siya ng maayos. After namin kumain ng Kuya Brian nyo, eto tinanong ko na siya kung nabusog ba siya. Ang sagot niya sa akin, busog at antok na daw siya. After nga ng ilang minuto, nagkayayaan na kaming umuwi. Nung nasa bahay na nga kami, sabi ko kay Kuya Brian nyo, antayin niya ako saglit at may bibigay ako sa kanya. Nalagpasan ko pa nga ang Kuya Brian nyo kasi akala ko dun siya sa may gate naghihintay, hindi pala, dyan siya sa may gilid nakatago. Nung inabot ko na sa kanya yung regalo ko sa kanya, sabi niya sa akin, ano to, bakit may box? Inasar pa nga ako dyan kasi sabi niya sombrero daw ng mga graduate. Habang binubuksan niya yung regalo ko, natutuwa ako sa reaction niya. Ang sarap ng regaluhan ng Kuya Brian nyo kasi kahit sa simpleng bagay lang, sobrang na-appreciate niya. Napakasimple at mura nga lang din ang regalo ko sa kanya pero ang saya-saya niya ng mga time na yan. Natatawa pa nga ako sa kanya ng mga time na yan kasi pati yung pillar sinahalongkat niya. Sabi niya, ano ba to? After nga sa box, itong letter naman yung binuksan niya. Noong mga time na yan, ayaw na din pala niyang pumasok sa bahay kasi papasok na nga daw siya sa trabaho. Hinabol ko lang yung regalo ko sa kanya. Inon ko nga lang din pala yung flashlight ng camera ko dyan para kahit papano mabasa niya yung letter na ginawa ko. After nga niya mabasa yung letter na ginawa ko, eto't hindi maipinta yung mukha niya. Todo ngiti nga ang Kuya Brian nyo, kinikilig siya dyan. Inaasar ko pa nga siya dyan, sabi ko, ba't parang nangingilid ng luha mo? Ang sabi niya sa akin, napaka-effort ko daw kasi. Ang sabi ko naman sa kanya, deserve mo naman kung ano yung effort na binibigay ko sa'yo. Wala na talaga akong mahihiling pa, sobrang napakabait ng Kuya Brian nyo. Pero after nga niya mabuksan lahat ng regalo ko sa kanya, eto nga problemado siya kung paano niya dadalhin sa trabaho niya. Ang sabi nga niya sa akin, ibabalik daw muna at bukas na lang niya kukunin. Ang sabi ko naman sa kanya, ay hindi, dalhin mo yun. Iwi mo yan, ayoko nang kunin yan. Oo, bitbitin mo yan. After nga niyang tinignan yung box na regalo ko sa kanya, ito naman bag yung tinignan niya. Sobrang nagustuhan nga niya yung bag na binigay ko, kaya sabi niya sa akin, may ibabalik na daw niya sa akin yung bag ko. Bag ko kasi yung gamit-gamit niya ngayon. Nagtanong pa nga ang Kuya Brian nyo sa akin, sabi niya, saan ko daw kinuha yung pinambili ko, alam naman daw niya na wala akong pera. Sabi ko naman sa kanya, oo wala akong pera pero pinag-ipunan ko talaga lahat yan. Nung sinubukan niya yung bag, ang sabi niya sa akin, lakas daw makasosyal. After nga niyang itry yung bag, eto't binubuksan na naman niya yung mga bulsa-bulsa ng bag. Ang sabi niya sa akin, baka daw sakaling may pera yan. Deserve mo naman yan.
Deserve mo yan, Brian. Deserve mo yan. Bye-bye ka na. Bye. Happy anniversary. After nga makaalis ng Kuya Brian nyo, eto at ako naman yung nagbukas ng regalo niya sa akin. Binilhan pala niya ako ng Sekosana na bag. Ang sabi pa nga niya sa akin bago niya ibigay yung bag na yan, malaki daw yung bag kasi para kasya daw yung long dress ko. O diba nakasar pa ang Kuya Brian nyo? Sobrang nagustuhan ko tong bag. Ang ganda kasi ng kulay, saka ng design, saka magagamit ko talaga siya pang opisina. Alam na alam din niya kasi na kailangan ko ng bag, kaya ganyan yung niregalo niya sa akin.